Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Titus chapter 2 verses 11 and 12. Sapagkat nahayag ng kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Itong nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. And then 2 Timothy chapter 1 verse 9, doon po tayo sa unang bahagi. Sabi po sa English, who has saved us and called us to a holy life. Called to a holy life. Tayo po'y tinawag ng Diyos para maging banal. Yan po sinasabi rin ng 1 Peter chapter 1 verse 16. Be holy for I am holy. Ngayon, mahalaga po maunawaan natin yung kakayahan po na ibinibigay sa atin ng Diyos, yung kanya pong grace, para makapamuhay po tayo ng may kabanalan. Actually, sabi po sa verse 12 ng Titus chapter 2, ang sabi po diyan, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. So, ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, kaya pala ng mga Kristiyanong mamuhay ng may kabanalan. It is the work of the Holy Spirit. Ini-empower tayo ng Holy Spirit. At sabi nga sa Romans chapter 8 verse 29, to be conformed to the likeness of His Son Jesus. Yan po ang goal sa atin ng ating pong Ama sa langit. Kaya alam niyo po, ang holiness ay, yan po ay pinamumuhay ng mga Kristiyano. At wag po kayong mapanghinaan ng loob kung kayo hindi pa rin nakakakitaan ng mabilis na pagbabago ngayon sa inyong buhay. Tandaan niyo po yung grace ng Diyos ang kumikilos sa atin. Kailangan lamang po ay sumunod po tayo sa nais ng Diyos. Makikooperate po tayo sa kanyang nais sa ating buhay. Ang akala ng ibang holiness ay isolation, yung ilalayo mo na ang sarili mo sa mundo. Hindi po. Integration po ang holiness. Kailangan po ay maipakita natin sa mundo yung ating banal na pamumuhay. At maraming Kristiyano ngayon, dahil sa kanilang pakikisama, ay sila ay nakikisama. Ang holiness po hindi ganon. Pwede tayong makisama sa mga taga-sanlibutan, pero hindi tayo nakikisama o nahahawa ng kanilang maling gawain. Kaya tandaan nyo po, yung iba kasi akala nila para maging banal ay lalayo na lamang po sila. Hindi po. Layunin po ng Diyos na tayo maging ilaw sa sanlibutang ito. Kaya kailangan po ay makita sa ating buhay yung pong kabanalan sa lahat ng ating ginagawa. Pangalawa po, ang holiness po, yan po ay internal transformation. Doon po nagsisimula yan. Pero alam niyo po ba na yung internal transformation, yan po ang mag-i-impact ng external transformation. Kasi ang sabi ng Biblia, sa Hebrews chapter 12 verse 14, make every effort to live in peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. So anong tinutukoy dito ng salita ng Diyos? Na habang namumuhay po tayo sa mundong ito, still, ay may papakita natin sa lahat ng tao yung ating pong kabanalan. So nagaganap po yan within us, Kaya ang pag-uugali ang mahalaga. Yung pagdidesisyon yung po ang mahalaga. Yung pananaw natin sa buhay yung po yung mahalaga. At susunod na lamang po yung pananamit, pananalita, at yung mga pakikitungo po natin sa iba't ibang uri ng tao. Pero sabi po diyan kasi make every effort to live in peace with all men. So ibig sabihin yung holiness natin still ay mapiplease natin yung ibang tao. Dahil makikita nila mas maayos yung ating buhay, mas maganda at tahimik yung ating pong mga buhay. Kaya alam niyo po, ang holiness nasa pag-iisip po yan sa ating pong ginagawa, sa ating pong pananalita. Doon po mahahayag po yung holiness ng Lord. Magmumula po yan internally at may impact nito yung ating pong mga external na ginagawa. Ngayon, panghuli, ang holiness po, nagsisimula po yan sa intimacy with God. Kasi maraming nag-aakala magiging banal na lamang sila bigla. Hindi po. Kung papansin nyo po sa paglalim natin sa salita ng Diyos, sa pananalangin, sa presence ni Lord, doon po nadidevelop po
yung pong holiness. Naalala ko po si Isaiah, nung siya po'y nakakita ng vision ng ating Panginoon, ay nag-cause ito ng realization sa kanyang buhay na napakarumi pala niya sa harap ng Diyos. Tayo po, kung hindi tayo mapapalapit sa Diyos, hindi natin makikita yung ating pong karumihan eh. Kaya alam niyo po, kung intimate tayo palagi kay Lord sa pananalangin, sa praise and worship, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, doon natin makikita yung marami nating pagkukulang at kamalian. At yun po ang magbibigay sa atin ngayon ng desire na lumakad ng may kabanalan. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, "Let us purify ourselves from everything that contaminates the body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God." So yun po pala, manggagalingan po ng kabanalan yung ating reverence for God. Kaya pagka tayo po'y may takot sa Diyos, nadidevelop po yan through intimacy with God, kikilos tayo, gaganap tayo ng ating mga gawain sa buhay ng may kabanalan. At lagi niyong tatandaan, po ang sabi ng Panginoong Hesus, tayo daw po'y makikilala sa pamamagitan po ng ating mga bunga. Kaya kapatid, kinakikitaan ba tayo ng kabanalan sa panahon natin ngayon? Ipamuhay natin ang holiness. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.